Yo, what's up? Let's watch this. So, ayan, regarding dun sa ER post, ayan, sasagutin ko na kayo. Ayan, para matapos na ang inyong chismis dyan. So, una, hindi ko alam na nag-trending yung post ko dahil wala naman ako ibig sabihin nun. Ang ibig ko sabihin, hindi pagyayabang na nagpa-ER ako para lang ma-ultrasound, para lang makita si baby. Ang ibig ko sabihin nun, parang napagastos pa ako sa ER para lang mag-ultrasound dahil alam niyo naman na mahal ang ER sa isang private hospital, lalo na dito pa sa Tagaytay. So sabi niya, nakakapagtaka rin ang hospital na yan, bakit pinayagan na sa ER pumunta, hindi naman emergency ang case niya. Okay, guys. Mag-intro muna tayo. Sa rounds ng ospital, hustle di magtigil. Laging inaalala ang bawat detalye-tigil. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc Chris, Los Bobby, MD, para sa pamilya, laging ready. Kung kailangan mo ng konsulto dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Pumunta sa klinika. Yun ang totoo. Okay, guys. Doc Chris here, Scrubby MD, and welcome to another video. Well, itong video ni Miss Rosmar. O pala, congratulations for, I think, baby number 3 na ata to. Balita naman na meron na siyang nagdadalang taon naman siya. No? So, congratulations to Miss Rosmar and the family for another baby, kumbaga. So, now, as a doctor, syempre, itong video na to ay kumakalat na for the past 2-3 days na ata. Ano ba ngayon? 18? And dumabas ata ito nung 14. So baka 4 days na pala. Medyo late na ako. Pero may mga reply na kasi si Miss Rosmar regarding sa nag-trend na post niya. So yung post niya yun na nag-trend, I think nasa page pa naman niya. Hindi naman niya tinatanggal. So meron naman siyang answer doon. And this is part 1. 3 parts siya. Nasa video. Nasa kwan naman siya. Nasa reels ata ni Miss Rosmar. So, gusto nyo panoorin nyo doon. For me, gusto ko lang din bigyan lang din ng insight with regards to what would be the scenario. Scenario lang naman. So, hindi naman ako yung doctor niya and hindi naman ako yung nag-manage sa kanya. So, the scenario in a perspective na if it were a patient na nakita or nakapansin nung karamdaman na may spotting. Kasi dun sa kwento ng pangyayari ni Ma'am Rosmar is meron siyang spotting during that time. I think was January 13, no? So ito nga nababanggit na dito sa first part ng video niya. So, tulad nga po ng pinost ko, meron po akong spotting nung January 13 and ang alam ko January 14 ako nagpa-ER. And kausap ko yung staff ko noon, pinapunta ko kasi sa ospital or pinatawag ko, di ko alam kung sumunod pumunta ba doon or tinawagan niya. Ang sabi daw sa kanya ng ospital, kailangan daw na parang ma-admit sa ER bago daw ma-ultrasound dahil wala daw ultrasound nung time na yun. Okay. So in that situation, nagkaroon siya ng spotting. Ano ba ibig sabihin ng spotting? Meaning may paglabas ng dugo, no, sa may puwerta ng isang babae na in a situation na ganito, nabuntis. Siyempre, nakaka-alarma ito sa isang pasyente na nagdadalang tao. Yung mga naiisip niya is possibly na ano to, pwedeng malaglag, pwedeng magkaroon ng miscarriage, no, or hindi magtuloy yung pregnancy. Okay? So these situations ang mga naiisip ng isang mother during the time na lalo na kapag unang mga 2 or 4 na linggo pa lang ng pagbubuntis or pagdadalang tao, which is a usual reaction sa isang nanay, no? Kasi syempre sino naman ang may gustong hindi magtuloy yung pagbubuntis, no? Lalo na kung pinagplanuhan ito. Okay? Now, dun sa context lang na nabanggit ni Miss Rosmar is, syempre, as as the mother, for every time na nagkaroon kayo ng pakiramdam na hindi
parang hindi maganda yung pakiramdam during the first 4 weeks, okay? Ito yung mga times na kailangan maging aware kayo sa katawan nyo. Lalo na nagdadalang tao kayo kasi diyan nabubuo pa lang yung bata, no? So 4 to 8 weeks kadalasan yung organogenesis. Organogenesis meaning nabubuo yung mga parte ng katawan ng bata. Okay? So dito pumapasok yung prinsipyo ng prenatal care. Now, prenatal care, ito yung kumbaga part of healthcare sa atin, no? Na pinoprovide natin sa isang babae during the time of pregnancy. Prenatal meaning bago manganak. Okay? So, may mga three stages yan or stages pa yan. Trimesters, 'di ba? First trimester, third trimester, and first, second, and third trimester. And may mga scheduled na follow-up dapat yan. Lalo na sa unang parte, marami tayong workup dapat na pinapagawa sa isang, let's say, manganganak pa lang, no? Or first baby, or let's say, first time na nalaman na buntis siya. So, kadalasan, kasama na dyan sa workup na dyan is complete history and physical examination ng mother. So, kung history, meaning kailan nagkaroon ng conception, kailan possible last menstrual period para matansya natin ang exact gestation ng bata, okay, or weeks ng pagbubuo ng bata kasi dun mag-gauge tayo ng edad na nung bata sa loob ng sinapupunan. Okay, updated physical examination would include either changes na sa katawan ng babae na significant also in pregnancy. So, meron dyan is syempre gaining weight, engorgement of the breast, and then also at the same time meron kang other symptoms like may typical symptoms yung madalas parang nasusuka ng pakiramdam. So you'd even have signs of dehydration kung hindi siya nagtitake ng tubig most of the time kasi hindi pa siya aware na buntis siya. Nagkakaroon siya ng hormonal imbalance, and then meron siyang mga vomiting episodes. So, kapag may losses ka, may presence ka ng mga symptoms like dehydration, ganun. Pero kung nakocompensate naman ng mother yung pakiramdam niya, wala naman siyang other complaints like losses. Now, ano pa yung kailangan ma-monitor? Siyempre, blood pressure. Ang blood pressure, dapat ma-check yan sa first visit agad ng isang buntis. And then, fundic height, as well as kung meron ng heart rate. Now, dito sa sitwasyon ni Ma'am Rosmar, spotting kasi siya. I think kapag ganyan sa sitwasyon na yan, either, kasi yung sa unang part ng kwento would be, or sa detail niya is, meron na daw siyang sac. No? Meron ng sac. So, meaning, meron na siyang first ultrasound. Okay, so first prenatal ultrasound is important para ma-check mo din, ma-confirm yung pregnancy. Now, kung mako-confirm mo yung pregnancy, there's the presence of a sac. It does not necessarily need a heartbeat, okay, during sa first consult or first ultrasound. Kailangan ma-observe pa yan for the next succeeding weeks. Okay, so yung sac pa rin is confirmation na may nabuo. Okay, now, ang nagkaroon lang ng problem kay Miss Rosmar is syempre nataranta siya with regards to the presence of spotting. Kasi kung sakaling nagkaroon ng spot, I think ang naisip niya, wait lang, tingnan natin kung may Para sa mga parang outpatient at tatawag doon, ganun. Ay, hindi, nabanggit niya nata kanina. Sa naisip niya, baka kasi di magtuloy yung pagbubuntis kasi sac pa lang, wala pang heartbeat. Okay, so nataranta siya. And ang nangyari is, ang nabanggit niya, nagpatanong siya sa kanyang staff kung sa isang hospital, tama ba yung binanggit niya? Na pumunta sa hospital para paano magpa-ultrasound. Tama ba? Ulitin natin. Pero kung mai-ER daw, i-ultrasound daw. And doon din sa mismong ospital,
Sila rin ang nagsabi na magpa-ER daw ako para nga ma-ultrasound and kailangan daw 2 o'clock nandun ako dahil 2:30 daw ang start ng ultrasound ng mga emergency room. So, Okay. Sa ganyang sitwasyon, let's say sa umaga nangyari ito, in morning, 8 to 5 shift, and you have your own private OB, okay? Kapag nagkaroon kayo ng spotting, unahin nyo muna magpatingin sa OB, okay? And then, syempre, personal, pupunta kayo. Wag yung mag-ask let's say, personal. Kasi ang pinakaunang gagawin ng isang OB is assess ka, i-re-assess ka, i-check nila, they will do an internal examination, if there is any significant talaga ba yung spotting, or they will assess you initially kapag meron bang pagbabago from the last consult kasi sila may record sa'yo eh. So once nagpa-check up ka on the time na may naramdaman kang spotting, they will decide kung kailangan mo magpa-ultrasound. Okay? There are clinics naman among OBs na I know na consultants. They have their own ultrasound in the clinic. So, pwedeng ipagawa. Ginagawa nila doon. Now, if let's say, doon sa assessment ng isang OBGYN na kailangan ma-admit ka, okay? Kailangan ma-admit ka for ultrasound, doon na sa discretion ng isang consultant yun kasi kailangan ka ma-observe. Mind you, kapag sa initial assessment sa ultrasound niya, mayroon talagang pagbubuo ng dugo at heavy ang flow, okay, doon yung kailangan ka ma-admit at magsimulan ka ng pampakapit yung tinatawag nila, no? So, para hindi ma-discontinue yung pregnancy or ma-terminate kumbaga. So, yung mag-provide ng pampakapit would be in admission pa lang yun. And pwede rin naman na oral yun, depende rin sa management ng isang OB. Now, doon sa situation na to, ang nabanggit kasi ni Miss Rosmar is nagpatanong siya sa staff niya. hindi po ako nagpa-ER para lang sa wala o trip-trip lang or what. Unang-una, nagpa-ER ako dahil may spotting po ako noon. May spotting na ako nung nasa Batanes pa lang kami. Pero medyo pinkish siya. So, ayan, regarding dun sa ER post, ayan, sasagutin ko na kayo. Ayan, Okay. Hindi ko alam paano ba ito i-scrub in. para matapos na ang inyong... So, nabanggit naman niya nanggaling siya sa Batanes. So, mag-Batanes is very far. I think nakita ko din sa post niya na nanggaling siya sa Batanes. And I think nag-beach sila. Yun lang, if you know you're pregnant, you have to take care of yourself as well, no? Don't give extra stress in your body, especially during those delicate days or weeks, kumbaga, na nabubuo pa yung bata. Okay? If meron kang spotting pa lang dun sa area ng Batanes, as long as hindi naman siya heavy flow, once you go back, okay, to mainland, pagbaba mo from Batanes, usually bumaba ka from Tuguegarao. O, dito yun. Dito yun. E di nagpa-check up ka na sana muna, no? Para lang din ma-assess ng isang OBGYN if why nagkakaroon ka ng spotting. Okay? And if in that situation, na warrant yung yung ultrasound, napapa-ultrasound agad. Okay? chismis dyan. So, una, hindi ko alam na nag-trending yung post ko dahil wala naman akong ibig sabihin nun. Ang ibig ko sabihin, hindi pagyayabang na nagpa-ER. Hindi ko lang paano i-scrub. Nasa scrub ba to? Okay. Yun lang naman. So, dapat, once you see or you experience spotting, dapat pa-check up agad sa doktor. Okay? Don't decide agad na magpo-ultrasound. Check up agad with your OBGYN. Okay? Kasi it's important na meron yung decision making with your doctor kapag kailangan talaga. And true enough, though nakausap niya I think their private doctor on through the phone or messenger ata yun ginamit, it's not enough para ma-assess ka, lalo na you're a OB patient, kumbaga, no? Ma-assess ka sana through physical exam and then full assessment
para ma-detect or ma-identify if need talaga ma-admit, at saka syempre sa kapakanan ng bata. Okay? So, one other thing, syempre, before you go in, let's say, other activities, syempre, once you know that you're pregnant, you have to, check na din, do your prenatal checkup. For every pregnant, ha, na let's say, nalaman nyo na nabuntis kayo, so, you have to seek consult agad. Do your first visit with your OB. And yun ang pinakamahalaga. Para ma-check mo din if meron bang ina-anticipate kang maging problems during the succeeding weeks. Okay? Para ma-rest assure kayo na hindi kayo magkakaroon ng problema. No? Lalo na kung nagtatrabaho kayo. So, maliban dyan, syempre, makikita na din natin yung other workups nyo. Marami kasing factor na pwedeng mag-cause ng spotting. So, pwedeng mababa yung dugo or meron kang binabantay ang karamdaman sa dugo. So, that's why nagpapacheck up ng complete blood test or complete blood count, blood typing, antibody screens, even yung usual pap smear, pinapagawa din yan on a basis na, syempre, if meron kang gynecologic screening before, di na papagawa. Pero, kung pregnant ka, maganda rin na ma-provide natin ang pap smear para ma-prevent natin or ma-anticipate natin ang infections of HPV. Ano pa yung mga pinatinitest natin pagbuntis? Siyempre, sugar, oral glucose tolerance test, or yung fasting blood sugar. Okay? Siyempre, use FBS muna para ma-check natin kung diabetic ka. Kasi madalas sa Pilipino, mas madaming mga pasyenteng diabetic. Okay? And then, CBC, urinalysis, and other serologic parameters na kailangan natin ma-check. So, kung nagawa na yung prenatal evaluation and then ma-assess ka thoroughly by your doctor, then you could ask your doctor if, let's say, Doc, I have plans to do this, or still pwede pa ba ako mag-work during the time na buntis ako? Okay? You have to talk with your doctor. No? Depende yan sa case mo, sa sitwasyon mo, sa kalagayan ng pagbubuntis mo, at sa kalagayan ng kalusugan mo. Okay? Ngayon, kasi kapag buntis ka na, ang inaalagahan mo ay hindi lang ikaw. Inaalagaan mo na din ang kalusugan ng iyong dinadalang baby. Okay? So, may mga katanungan din sila nababanggit dyan. Kapag buntis ka ba, kaya bang, kailangan bang hindi ka muna magtrabaho or pwedeng work from home? There are certain aspects na pwede naman makapagtrabaho ang isang nagdadalang tao. Okay? Siyempre, pwede siyang i-reassign muna siya sa isang area sa kanilang employment na may capacity na pwede lang para sa mga pregnant. And limited or wala siyang exposure sa anything hazardous sa pagbubuntis niya. Especially kung may mga fumes or may mga alcohol or mga teratogenic or mga carcinogenic na substances ka na-handle sa work nyo. So, kung may mga ganong situations na you're exposed, syempre, ilalayo ka dun sa scenario na yon. Okay? And then, meron naman yung mga tao na syempre, hindi kaya talaga. May mga tendencies na susuka sila. Seek consult with your OB. Okay? If kailangan reassign ka muna sa ibang area or mag-bed rest ka muna at sinadvise nila mag-bed rest ka, proceed to bed rest muna. Okay? And then, kung may follow-up, follow the schedule for your follow-up. Okay? So, yun. Just get in touch with your doctor. Get in touch with your OBGYN. Kasi sila makakapag-guide sa inyo sa pagdadalang tao ninyo. Okay? Now, marami pang kailangan mong maisipin dyan. Siyempre sa diet, isa yung mga tinatanong dyan. Pero siguro isama natin na sa ibang video na lang yun. Yung other concerns for pregnant women. Okay? So, I hope yun lang naman. I think yun doon kasi nagkaroon ng problem pumunta siya sa ER. Pero yun nga, I consider na I agree naman kung may spotting ka, maganda sana, nagpatingin muna siya sa doctor. Okay, then si doctor ang nag-refer
okay, na mapunta siya sa ER with the referral letter. Okay, baka ganun naman yung naging scenario. Pero we cannot fully tell kung ano ba yung naging um, ano to? Referral system niya from the private doctor to the hospital in Tagaytay, no? So, I guess dun sa situation na to, for all the pregnant women na let's say nalalaman pa lang na buntis, always keep in touch with your OB and magpa-check up. Okay? Kung meron kayong nararamdamang kakaiba during the time of your pregnancy, okay, kagaya ng spotting, okay, vaginal discharge, or pananakit ng tiyan, suka ng suka, magpa-check up sa doktor nyo muna. Okay? Preferably in the clinic setting. Okay, clinic setting, magpa-check up muna kayo sa clinic nila or sa outpatient department. Now, kung let's say, ano ba yung mga criteria kung kailan diretsong emergency room? Meron naman tayong ganyang situations na dapat i-consider. Now, yung mga ganyan, lalo na sa first trimester, remember, kapag, let's say, nagkaroon siya ng massive vaginal discharge, tapos meaty material or laman, yung lumabas, possible na nagkaroon siya ng abortion. Okay? So, the abortion could either be complete, incomplete. Now, mainly, the cause of the abortion, syempre, that will be discussed na lang din retrospectively. Pero, syempre, that is an emergency. Okay? Another is severe abdominal pain. Pag sobrang sakit nung tiyan, okay, ng isang buntis, at namumutla at nagdudugo, okay, these symptoms usually would be present in patients with ectopic pregnancy, no? Yung mga ganyang ectopic pregnancy, yan din, mas sobrang sakit, nadadala agad yan sa emergency room. Okay? So, tingnan natin kung may makakita tayong level dito ng for ectopic pregnancy. Yeah. Mayo Clinic. Yeah, tingnan natin. Tayo sa more diagnosing in emergency setting. So this is from National Library of Medicine. Ito talaga is an emergency case kapag ectopic pregnancy siya. So ano bang features ng isang ectopic pregnancy? So dito, ectopic pregnancy is an implantation of the fertilized egg outside of the endometrial cavity. Hindi siya sa normal area kung saan na-i-implant yung fertilized na egg. Okay? So, ang presence niya dyan is abdominal pain or pelvic pain. Okay? Sobrang sakit niyan. In cases na ganyan, hindi mo namin masabi kung ectopic pregnancy ba to or baka kasi presentation niya similar siya sa appendicitis. Tapos malaman mo buntis siya. So, merong mas malaki ang tsansa na ectopic pregnancy. Okay? Vaginal bleeding, meaning may pagdurugo din, similar to the spotting. Pero syempre, spotting is patak-patak lang ng dugo. Vaginal bleeding would either be, let's say, 5 ml or syempre, small, minute levels of blood to massive blood loss with also presence of meaty material. Okay? And the patient is known to be pregnant. Okay? Now, dun sa bleeding na yan, ano pa yung magko-coincide dyan? Sobrang maputla siya, pale. Okay? Yung presentation niya. And these situations, yan yung mga kailangan ng emergency. Kasi, magkakaroon kasi ng problem dyan kapag, let's say, blood loss and severe abdominal pain, and it will warrant you to, address the patient's concern immediately. Okay? And usually, na-admit yan. At pag ganyang sitwasyon, syempre, matik yan na inu-ultrasound ang isang pasyente na may ectopic pregnancy. Okay? So, yan yung isang situation na pwedeng diretso emergency room. Okay? Yan, yun lang naman. Ito yung example na possible na pwedeng idalhin siya sa isang emergency room. Ectopic preg. Now, maliban dyan, in some situations, let's say, abortion. Okay, yung sinabi kong na abortion, na complete abortion, or abortion. Tignan natin.
Sige na nga, hanapin natin obstetric emergency. Yan. Okay, sa AI naman, sinabi niya naman na dito. So, ito. Topic pregnancy is one, sabi niya dyan. Well, dito sa una, sabihin ko na lang, depende to sa stage kung anong pagbubuntis na siya. Kung siya malapit na siya sa delivery, or sa simula pa lang, early trimesters pa lang ng isang baby. At the same time, kalagitnaan, or any stage or age of gestation. Sa abruptio placenta, ito, placental abruption, natanggal yung mga blood vessels habang nandun siya sa loob ng sinapuputan. Okay, sinapupunan. Yung placenta, nagkaroon tayo ng problem dyan. Nawalan siya ng blood supply. Pag nawalan ng blood supply yan, severe pain, bleeding, at saka nagko-contract na yung tiyan. Parang nanganganak. Pero sobrang dami. Dugo yan. And then tinitignan yan kapag may heart tone. Yan, usually nangyayari na yan sa dulo-dulong part. Okay, late or third trimester or near delivery na yan. Pre-eclampsia. Ito naman, kaya sinasabi ko sa first visit, dapat na-check yung blood pressure niya ng isang babae. Kasi if ang patient ay may pre-eclampsia, this is similar with pregnant women with hypertension, nagkakaroon kasi siya ng swelling or pamamaga or inflammation. Kasi nagkakaroon ng increased pressure sa loob ng katawan ng mother, and during the time na mataas ang blood pressure, nagkakaroon din ng abnormalities din sa blood supply ng isang baby. Pwede kasi mag-cause din ng miscarriage yan. Okay? Kaya pinakamahalaga na monitor ang blood pressure ng isang buntis. Okay? Premature rupture of membrane, yan, hindi dugo yung lumalabas. Meaning, nagkaroon na siya ng pag-rupture or yung panubigan, kumbaga, pumutok na during, let's say, the third trimester. Pag nag-rupture na siya at parang biglang may nabuhos na isang tabo ng tubig sa gitna ng dalawang paa ng mother, okay, yun na ay tinatawag nating rupture of membrane. Pag ganun, ang mga daddy, pag nakita nyo na yon, mga mami, dalhin agad sa emergency room kasi malapit na siyang manganak. Yun yung isa sa mga features na kailangan siyang dalhin kasi manganganak na siya. Next, shoulder dystocia. Now, ito ang problem dito, yung position ng baby. Pag napansin nyo sa first 4 na yan, sa latter part na yan ng pagdadalang tao. Okay? Malaki na yung bata. Sa shoulder dystocia, na-stuck yung bata kasi yung shoulders niya hindi mailabas-labas dun sa daanan ng bata. Okay? Usually kapag ganyan, may mga maneuvers pero kailangan maging delicate din kasi syempre may pwedeng risk na mag-injure yung bata during delivery. Now, may instances na pwedeng yung CS ang end na mangyayari dyan. Okay? Pero may times naman na lalabas siya in a normal delivery. Pero kapag ganyan at nahihirapan manganak at kasi hindi tagtugma yung position ng bata, yan, kailangan emergency room, dalhin na siya sa ER at ma-admit or baka kailangan siyang ma-CS. Okay? Take note, kung manganganak na kasi ang isang babae or isang mother, hindi lang naman sa emergency room or sa delivery room pwede siyang manganak. May mga tinatawag na tayo accredited na birthing centers na pwedeng pumunta ang mga manganganak na mga nanay. Okay? Now, dun sa last two, ectopic pregnancy, pwedeng mangyari yan as early as the first trimester kapag, let's say, nalaman na buntis siya, pero na-implant siya sa ibang area ng reproductive system ng mother. Okay? Hindi siya sa uterus or hindi siya sa bahay bata na-implant. Napunta siya sa ibang lugar. And again, sabi nga, severe vaginal bleeding, abdominal pain or pelvic pain, and yun nga, the presence of blood loss. Okay? And buntis siya. Yung mga presence na yan, mga situations na yan, usually ectopic pregnancy. So, kapag ganyan yung presentation, lalo na kung sobrang sakit. Okay? Kung napansin nyo sa scenario ni Rosmar, parang hindi siya likely pumapasok sa mga ganyan. Okay? Kasi pwede lang na normal spotting lang siya during the first trimester. Okay? Miscarriage, dito, ito yung loss of a baby in less than 20 weeks. Kasi
ang miscarriage and abortion, hindi yan pareho. Okay? Kapag hindi pa, let's say, hindi pa nabuo yung bata. Okay? Ay, joke, parang, wait lang, i-correct ko lang yun. Miscarriage and abortion, miscarriage, I think, papasok din siya at abortion. Naguluhan ako dun. Wait lang. I think, magkapalawa lang siya. Pero yun nga, kung hindi pa siya napapanganak during the time before 20 years old, magkakaroon ka ng miscarriage. Yung situation na yan, either complete or incomplete na lumabas yung bata, okay? And usually, may external factors or internal factors yan. Either may karamdaman si mother na nag-cause ng miscarriage, okay? Na hindi nagtutugma dun sa pagdadalang tao ng bata, ng nanay, okay? Either like yung APAS or phospholipid syndrome or APAS syndrome. Meron din yung meron din yung hindi tugma yung blood type ng mother, okay? At saka sa baby kasi nagkakontrahan sila. May yung ganong situations, okay? And meron din yung, let's say, meron mga external na conditions like if they are taking medications that can be abortifacient or nagkakaroon ng risk of abortion because of certain medications. And may mga medications talaga na banned or hindi pwedeng i-take during pregnancy kasi pwedeng magkaroon ng ganong effect. Okay? Kaya sobrang ingat tayo sa gamot na binibigay sa mga magulang. Okay? Yan lang yung mga emergencies na alam ko. If meron tayong additional na type of emergencies na nakikita, okay? Siyempre, mas nakakaalam dyan ang mga specialist like your OBGYN. For us as family physicians, ang pinaka-importante na malaman din namin is what are these features na nakikita namin kung let's say na-encounter namin ang isang buntis sa aming family clinic at kailangan namin ba silang i-refer sa isang emergency room or kailangan ba silang i-work up. Now, workups can be essential lalo na in the first prenatal care para ma-anticipate natin again yung mga possible complications in the next few weeks kasi matagal yan 9 months yan na binabantayan natin. Okay? As our OB friends as well as family doctor friends na nakakakita ng mga OB patients or pregnant patients o mga nanay na nagdadalang tao, it's important na meron tayong constant communication with our patients. Okay? Para mag-guide sila sa tamang proseso. Kasi if they will just rely on, let's say, the idea na if nagkaroon siya ng problem, diretso na agad sa emergency room, syempre, not all patients have the luxury to go to the ER. Okay? And we as doctors can guide them kung kailangan na ba sa ER, kailangan na bang mag-start ng medication, kailangan na ba siya ma-admit, or kailangan lang observation and counseling, or tsaka at the same time, ma-monitor lang for the next few days. Kasi in a situation na kapag let's say spotting, syempre, ideally then magkaroon tayo ng outpatient care na ultrasound para ma-check if there's any build-up of blood. Kung wala naman at hindi naman siya serious na spotting, at the discretion of the physician na in charge yan is would either mag-start na ng ang tawag doon, yung pampakapit or bed rest. Kasi actually bed rest can help talaga. Huwag muna siyang gumalaw or magkaroon ng any stressful activities. Okay? So, I do hope sa ating mga mommies dyan, no, lalo na sa mga first-time mothers, no, pinakamahalaga ay you seek consult with your doctors first. Okay? Face-to-face. Wala naman na tayong COVID, wala naman tayong binabantayang mga infectious na conditions as of late, no? Yung yung mga sipon-sipon, pero syempre, hand hygiene, safety precautions, wear your mask. Okay? Yun pa rin naman. Other than that, hindi naman bawal na pumunta sa clinic. Magpatingin pa rin. Pinakamalaga pa rin ay makita kayo ng doktor nyo para malaman natin kung ano yung mga susunod na hakbang natin. Okay? Susunod na hakbang natin bilang ina sa ating dinadalang bagong baby sa ating tahanan. Okay? So, I think napahaba na ako. Dami naman na akong nabanggit. So, natakal natin ang, let's say, prenatal care initially.
and at the same time when to go to the when to seek consult with your doctor during the time of let's say prenatal. Ano ba yung mga types of obstetric emergencies, no? Sige, I'll get back to you with miscarriage and abortion. Kailangan ko rin i-refresh yung sarili ko doon. Kasi I think same naman sila. Pero alam ko meron siyang stark differences eh. Okay? It's interesting. Pwede din natin daanan ng different types of obstetric emergencies na nabanggit natin kanina as a follow-up video for this. Pero yun nga, at least we've learned, and yes, we understand, and the situation of Miss Rosmar dun sa nangyari na yon is, well, nagkaroon nga talaga siya ng scare with regards to the spotting. And I think kung gusto niyo pang panoorin yung mga videos niya, yung 3 video na yun yung latest yung 3. Naparad ko naman na siya. Okay, dun sa spotting talaga yung nagkaroon siya ng problem. And I understand naman, as a mother, kung yun ang nangyari, you'll seek consult, okay, with your doctor. Okay? Pero kung gabi yan, I understand din, kung gabi na, madaling araw, ang nangyari yung spotting, usually pupunta yan sa ER. Tama yun. Nangyari yun. Okay? Kapag gabi at nagkaroon ng spotting, siyempre sarado yung clinic ng doctor. Mayari dyan, pupunta yan sa emergency room, seek consult sa emergency room OB. Okay? May OB naman sa ER. And dun magpapatingin. And kung magawaran sila ng ultrasound, it's better din. Pinakamahalaga, pa-check natin yung welfare ng baby and welfare ng mother. Okay? So hanggang doon lang naman, I hope may nakuha na kayong konting kaalaman tungkol dito sa sitwasyon na to. And safe pregnancy, Miss Rosmar, sa nangyari. And syempre, hoping na magkaroon kayo ng safe delivery for your baby number 3. And syempre, sa mga bashers, haters na nagbanggit, at least we've learned, no? Alam naman natin kung ano yung situations. That depends pa rin sa current situation ng isang mother. And the mother will know best for the baby. Okay? So that we should be understanding sa mga nangyayari. Okay? So, hanggang doon lang siguro yung video ko. Dami ko nabanggit. And thank you guys for dropping by. Kung you find this video interesting, stay tuned for another video. Siguro, pa isa-isa. And hope to see you on the next. Okay. Then again, this is Doc Chris, your off-duty family doctor. And see you on the next video. Bye guys. Sa rounds ng ospital, hustle di magtigil. Laging inaalala ang bawat detalye pilit. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc Chris, let's go BMD.